talagang ikaw ay Diyos, anak ka ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Inuutusan niya. Now, kahit sagot ng Panginoon, yan lang ang alam mo. Ang alam mo ay sa temporal. Pero sasabihin ko sa inyo na merong eternal. Okay? Now, so in other words, dito lamang mga kapatid, don't miss this, kino-converse tayo ng Panginoon na focus on eternal. By paying attention to your soul. By paying attention to your spirit. You see, we are encouraged to take the food for the spirit. Food for soul, not for the body. You see, kaya nga po, binibigyan niya talaga ng attention yung ating spirit sapagkat ang spirit is eternal at napakahalaga. You see that? Now, listen, maraming beses na natin naririnig yung talata nito mga kapatid. Pero nais kong sabihin sa inyo, hindi aksidente ang pag-mention ng Panginoon dito para mabigyan lamang natin ng pansin yung ating kaluluwa kapatid. Now, here's the thing. Bakit kinakailangan pa natin bigyan ng pansin ng ating kaluluwa? Not just because our soul is eternal, and not just because our soul, our spirit bears our witness or our testimony, but this time, kapatid, we have to strengthen. Kailangan po natin palakasin, kinakailang lumakas ang ating spirit, kapatid. Sapagkat hindi mo ma-overcome ang lahat ng mga pagsubok sa ibabaw ng lupang ito, lahat ng hindi mo gusto kung weak ang spirit mo. Remember the Apostle Paul when he was tested. Ano sabi niya? Put this thorn out from me. Alisin mo ang thorns na ito sa akin. Pero ang sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for thee. Alright? So sabi ni Paul, natuto ako, hindi ko na pinatanggal yung tinik. Nag-rely na lamang ako sa power ng Diyos. So listen, what is that? The Word of God. The man, in other words, dito po kapatid, ang kailangan natin na pampalakas dito ay salita ng Diyos. Ang pagkain ng Spirit ay salita ng Diyos. Now, this is very important. At magwawakas po tayo sa akin pong itinuro sa Sunday School kanina. Napakahalaga na papalakasin po natin ang ating kaluluwa, ang ating spirit, sapagkat ito rin po ang nagiging dahilan upang makapagbigay tayo ng worship, magandang respeto sa Diyos. You will never learn to respect God outside the Word of God. Your basis of worship must be the Word of God. O kaya sinasabi ko sa inyo, wag niyong tutulugan. Every time na ang salita ng Diyos is being preached, kapatid, you should not miss it. Why? Because there you get your strength. There you get your power. There you get to learn who God is. Wala na hong ibang paraan. You see, now, here is the thing. Kaya nga po, mga kapatid, napakahalaga na matutunan po natin ang salita ng Diyos. Naalala niyo po mga kapatid, in the Bible, there are two men in the Bible that are very close to God. Dalawa ho. Okay? Bagamat yung isa ay walang kasarian, pero tinatawag siyang he. Okay? Sa Bible, therefore he is a man. Now, listen. First, in the Old Testament, we have Satan. Ano ang pangalan niya bago siya naging Satan? Lucifer. Ano ang ibig sabihin ng Lucifer? Light bearer. Tandaan nyo, he was not the light, but he was the light bearer. Okay? Now, sa Ezekiel chapter 28, diyan nyo ho makikita yung kanyang istorya. Sino siya? A worship leader in heaven. He's got his talent in music. Okay? Na lahat ng yan mga kapatid, na kung tatawagin ay jewels mga kapatid. Pero tandaan nyo, hindi magsashine ang jewels alone. Alright?
Now, let's put it para lamang maunawaan nyo kasi alam ko bumibigat yung pilik ninyo. Okay? Lahat ng mga jewelries ninyo, walang kwenta yan kung hindi nakakabit sa inyo. Necklace, porcelas, relo, lahat ng mga jewelries natin. Walang kwenta yan kung nandyan lamang yan sa tokador, kung nandyan lamang iwanan mo yan sa... Walang kwenta yan. Okay? Kung hanggat hindi yan nakakabit sa inyo. Alright? Now, bagamat talented mga kapatid si Lucifer, pero at siya ay may talent na siya ang worship leader doon sa langit kapatid. Pero walang kwenta ang kanyang pagiging jewel, walang kwenta ang kanyang pagiging worship leader kung hindi siya nagpiperform at hindi siya nakakabit sa light, hindi siya connected sa light. Tandaan natin, he was not the light. He was a light or the light bearer. He should bear the light. Di ba? Pero kapatid, hindi ho siya nag-perform. So, kick out siya sa langit for rebelling because naisip niya, mga kapatid, na kaya niyang gawin kung anong ginagawa nung nasa trono. Akala niya kaya niya na. So, samantalang nakalimutan niya ang kanyang trabaho. Tandaan niyo, he was the worship leader. He knows how to worship. Don't miss this. Okay? He knows how to worship. He was a worshiper. And he did not cease or stop to worship. But he changed the object of his worship. That's where we fail. And many of us fails. Yeah. Worshipper siya, pero hindi siya tumigil sa pag-worship, pero binago niya naman ang kanyang wino-worship. Anong sabi ng Biblia? He worshiped himself. I will be like him. He failed to perform his job. That's why he was kicked out. Pinalis po siya sa langit. Pero salamat sa Panginoon, merong kapalit. Alam niyo kung sino ang kapalit? Now listen, bago ko sasabihin kung sino ang kapalit, kapatid, dapat nating maunawaan na nung sinipa siya sa langit, ang Diyos ay hindi ho nauubusan ng worshiper. Listen, tinuturuan ng Diyos ang mga taong mag-worship sa Kanya. That's why in our Sunday school, kapatid, sinabi ko po sa inyo sa Exodus chapter 20, maliwanag na sinasabi doon, thou shalt not have any other gods before me. Okay? Alam ng Diyos na you will make it. Alam ng Diyos that you will bow down to it. Alam ng Diyos that because you bow down to it, you respect it, you worship it na, you will use the name of God in vain. You know what? Here's the thing, kapatid. Okay? Sinong kahalili ng Diyos? Sinong kahalili ng worshiper sa langit, kapatid? Not just the angels, but those who are saved. Aren't you glad this morning? Na ngayon, hindi Satanas ang the best, magaling siyang musician sa langit, kapatid. Pero alam nyo ngayon, mga kapatid, na hindi lamang Satanas ang pwedeng mag-play ng music. You can play. You can play the piano. I'm simply saying the musicians of this church, ladies and gentlemen, can make heaven happy. Can make God happy. I mean, you can worship God. Tayo ang kahalili, kapatid. Do you understand that? If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, now, we became new creatures. Now, do you understand, mga kapatid, na ang inaasahan ng Diyos, tayo ay magpapasaya sa Kanya. Hindi natin tatanggalin ang image ng Diyos, ang imahe ng Diyos sa ating isipan na siya ang ating wino-worship. You only need to know Him. Now listen to me now. Do you understand? This is very important. Kaya nga po, we have to take care
of our spirit, kapatid. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Because notice in the book of John. Let's go to the book of John. All right? You know this passage, kapatid. All right? Look at this. Look in verse number 23 before we go to verse number 24. Ano sabi ng Biblia? But the hour cometh. Kausap niya po rito yung Samaritan woman. Okay? Now, ano sabi ng Biblia? Ano sabi ng Biblia? But the hour cometh, and now is, when the true what? Worshippers shall what? Worship the Father, where? In spirit. Notice that. In spirit. In spirit and in truth. For the Father, what? Don't miss this. Seek it. He is seeking a true worshiper. God is not seeking workers, but He is seeking worshipers. Yeah. Listen, be sure kapatid, pag nagtatrabaho tayo sa gawain ng Panginoon, ay tayo rin po ay worshipers. Do not get involved in any work and don't be a worker of God if you are not a worshiper of God. You've got to be a worshiper of God. That will push you to work. And then the Bible says here, verse number 24, God is what? Is spirit, and they that worship Him must worship Him in what? Paano natin i-worship ang Diyos in spirit if your spirit is not right? Now, do you understand that? Kaya nga po, mga kapatid, ayusin natin ang mabuti. Kaya hindi natin pwede lukoyin ang Diyos. Ang unang tanong, ano ang attitude natin sa salita ng Diyos? Tayo ba'y sumusunod sa salita ng Diyos? Kasi ang salita, wala na hong ibang mag-aayos ng ating spirit maliban sa salita ng Diyos. Bakit? Man shall not live by bread alone. Your spirit must be fed by the Word of God. And if your spirit is not fed by the Word of God, gaano ka kagutom? Anong kalakasan mong mag-worship sa Diyos? Anong kalakasan mong magpuri sa Diyos? Anong kalakasan mong maglingkod? Kapatid, listen na, huwag kayong tutugtog sa anumang klaseng musical instrument if your spirit is not right. Now, do you understand? Let me show you a passage in the Bible. You understand that God is looking for a spiritual song? Huh? Hymns? Songs? You understand that? Now, listen, you have to take care of that. Iisipin niyo mabuti, kapatid. Hindi basta song, hindi sa pag kumakanta ka na. No, is your song a spiritual song? In other words, a spiritual song, nanggaling ba yan sa good spirit? Madali lamang kumanta ng, there's a call comes ringing from the restless. Send the light. Send the light. Are you sending the light? Are you in tune with what you're saying? Huh? Are you in tune with what you're playing in the piano, in the organ, in the violin? Diyan mo malalaman. Kaya kapatid, huwag nating imimiss yung salita ng Diyos. Kaya may problema tayo sa worship. Kaya may problema tayo sa trabaho. Bakit may problema tayo sa salita ng Diyos? Now, this is so important. Remember, worship is a spirit, has something to do with your spirit. Listen, kung sa buong akala mo, kaya ka lang nagagandaan, ang ganda ng worship service dito kasi sa tugtugan pa lamang, nagkakamali ka. Sapagkat ang tugtog ay hindi po yan worship. It's just the prelude. Sabi ko sa inyo kanina sa Sunday school, you can be a good worshiper if you are a good, come on, praiser. See, may problema tayo sa worship kapag may problema tayo sa praise. Tandaan niyo sinabi ni David, sa pagpasok pa lamang, purihin mo na ang Panginoon. Pag nasa loob ka na,
Diyan nyo malalaman, kapatid. If you know the tabernacle of God, na meron 3 bahagi po yan. See that? Now, I don't have time to explain about that. But what I'm saying right now, remember, si Satan, wala siyang ibang pinagmamalaki maliban sa kanyang talent sa music. Pero kapatid, anong ginawa niya? Sinamba niya ang kanyang talent kaysa Diyos. Sinamba niya ang kanyang sarili ko. Kaya sabi ko sa inyo, kapatid, ang malaking sagabal sa ating worship sa Diyos, pagkakilala natin sa Diyos, kaya nahihirapan tayong kilalanin ng mabuti ang Diyos dahilan sa dala-dala po natin. Dahilan sa talent natin, dahilan sa possession natin, dahilan sa talino natin kuno, dahilan sa kung anong pinagmamalaki natin sa buhay. That's why you need to prostrate, magparapatira-baka, itapon mo ang sarili mo, and then sabihin mo sa Panginoon, Lord, I cannot lift up myself, I cannot get up, except nalalapitan mo ako at ibabangon mo ako. That is worship. Listen. Here's the thing. Let me give you a passage. Dito ako magtatapos, kapatid. In the book of Isaiah, Isaiah chapter 6. Let's learn something here. Para maunawaan nating mabuti ang paglilingkod, kapatid. Sapagkat napakarami na naglilingkod, mga kapatid, na nagsasabing sila naglilingkod, pero sala ang direksyon ng kanilang paglilingkod. Chapter 6. Let's start from verse number 4 just to understand the context. Okay? Verse number 4. And the post of the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke. Then said I, sabi ni Isaiah, Isaiah chapter 6. Are you with me? Woe is me, for I am undone. Because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then flew one of the seraphims unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from off the altar. And he laid it upon my mouth and said, Lo, this hath touched thy lips, and thine iniquity is taken away, and thy sin purged. Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I, send me. Ano ang matututunan po natin dito sa talata na ito, mga kapatid? Now listen, worship service, you understand, na si Isaiah dinala siya sa isang worship service sa langit. Wala hong preaching. Wala hong preaching. Ni-reveal lamang ng Diyos ang kanyang sarili kay Isaiah. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili kay Isaiah. Nung nakilala ng Diyos ang kanyang sarili, nung nakilala ni Isaiah ang Diyos, nakita niya kung sino siya sa harapan ng Diyos. Listen now. Makinig kayo ng mabuti, mga kapatid. Every time na nakikilala natin ang Diyos at nadadagdagan tayo ng impormasyon patungkol sa Diyos, lalong bumababa ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Listen, hindi po kapag tayo pumupunta sa church, nagmamalaki tayo at iniisip natin, mas banal ako sa iyo, mas magaling ako sa iyo. Bakit? Galing ako sa simbahan. Most of the time, pag meron tayong tungkulin sa simbahan, mas mataas ang tingin natin sa sarili natin kaysa doon sa mga walang tungkulin. But listen to me now. Ang totoong worship sa Diyos, the more you are closer to God, the more na nakikilala mo na ikaw ay isang sinner at hindi ka karapat-dapat sa kanumang bahagi sa gawain ng Panginoon. Look what Isaiah said, Woe unto me, for I am undone. Then after Isaiah realized who he was, what happened now? So ang ibig sabihin, kapatid, sa worship service na ito, worship service creates conviction. He was convicted by his sin.
Nakita niya ang kanyang sarili. Ito pala. Listen now. In this case, the spirit of Isaiah, it's time, mga kapatid, na siya ay pinifeed ng salita ng Diyos. Mula mismo sa Diyos. Nung nire-reveal ng Diyos kung sino siya sa harapan ni Isaiah. Nung pinakita ng Diyos ang kanyang sarili kay Isaiah, nakita rin ni Isaiah kung sino siya sa harapan ng Diyos. I am undone. Para ba sinasabi, tama na po, Panginoon, alam ko na, hindi ako karapat-dapat, wala akong kwentang tao. That's his conviction. Listen now, I don't know about you. Na kapag ka nakaupo tayo rito, nakikilala natin ang Panginoon, anong nararamdaman natin? We better cease from judging others. Ang tamang worship service, nililid po tayo sa kawalang kwenta ng ating sarili, hindi sa kawalang kwenta ng ating katabi. Kapag tama ang dating sa iyo ng worship service, in other words, kapag tama ang iyong worship, ang makikita mo yung kasalanan mo, hindi ng katabi mo. Minsan, nakakalungkot. Nakakapag-isip pa tayo pagka may pumunta rito na sabihin natin, sa isip mo ay backslider. Sabihin natin, ba't nagsimba-simba pa itong taong ito? Your spirit is not right. You need the Word of God. You've got to be fed by the Word of God. That your spirit might be right. That you can produce a good worship. Because worship creates conviction. And then, notice that because of his conviction, conviction creates confession. Now, you'll find Isaiah confessing his sin, confessing himself. Well, I am undone. Ang totoong may conviction, kapatid, hindi siya nahihiya na mag-confess. Wala akong pakialam kung ano sasabihin sa akin ng tao. Lord, one thing I know, Thou art holy, and I am undone. I don't care kung ano sasabihin sa akin. I don't care kung anong husga meron ng mga tao laban sa akin. But one thing I know, Thou art holy, and I am undone. Worship through worship creates conviction. And conviction creates confession. And confession creates cleansing. Ano sabi ng Biblia dito sa binasa po natin? Alright. May ginawa sa kanya yung angel. At pagkatapos niya, sabi ng angel, sa kanya dineklara siya, you are now forgiven. Yung iyong kasalanan ay nilinis na. Kapatid, hindi tayo magiging karapat-dapat sa harapan ng Diyos hanggat hindi natin kino-confess at pinahintulutan ng Diyos na linisin ang dapat linisin sa buhay po natin. Minsan nakakalungkot, kapatid, nalalapit tayo sa Diyos na parang wala ba ang Diyos gagawin sa atin? Panginoon, alam nyo ba, pag nagduro kayo ng kasalanan ng iba, parang mong sinasabi, Panginoon, siya na lang ang linisin mo. Bakit? Malinis. I'm all right, God. That's what you thought. That's why you need to worship God. You need, through worship, you need to come to God in a spirit, not with your physical. Kaya nga dyan tayo nagkakaroon ng problema, pupunta tayo simbahan with physical, lahat ng apparels na sa atin. That's why dinadaya tayo ng forma natin. Susuotin mo ang lahat ng damit mo na magpupormang banal. Pupormang maka-Diyos. You have the form of godliness but denying the power thereof. Our worship is affected. That's why we must come. They that worship God must worship God where? In the spirit
not in physical. Kahit anong klaseng art pang gawin natin dyan, walang kwenta yan. Remember, that when you come, when you worship God, not in the spirit, but in physical, you did not cease to worship, but you already changed the object of your worship. Am I clear to you? Yan ang problema. Pupunta tayo sa simbahan. Yes! You came to worship. Yeah. Saan tayo pupunta? Simbahan. Bakit? Mag-worship. Worship is not about the place. It's about the who you worship. It's in John chapter 4. Sabi niya, yung aming mga fathers, they came to this mountain, they worship God in this mountain. Pero sabi ng Panginoon, no. Darating, the hour cometh, time will come, na you will not worship in this mountain anymore. Not in Jerusalem anymore. Because God is a spirit, and they that worship Him must worship in His spirit. In His spirit. But how can you worship Him in the spirit if you are not right in the spirit? Talk back to me if you can. You're silent now. Pag pinag-uusapan ng worship, kapatid, every time na nagpipreach ako ng worship, ang daming tahimik. And so, worship creates conviction, and conviction creates confession, and confession creates what? Cleansing. And lastly, cleansing creates commission. Look, ang problema rito, mapati sa Isaiah, whom shall I send? Ano sabi ni Isaiah? Here am I! Send me! Because he worshiped God. See that? He became a what? Worker from being a worshiper. Oh, in these days, kapatid, we have so many workers. But you understand why many workers are quitting from working? Because they're not worshipers. You cannot stop a spiritual person to worship. You cannot stop the worshiper to worship God. Paul said, no one can stop this boasting in the regions of Achaia. Walang makakapigil sa akin sa pagbo-boast ko patungkol sa Diyos. Sa pagsisigaw ko patungkol sa Diyos. Why? Because for me to live is Christ and to die is gain. You cannot stop a worshiper. You cannot stop a worshiper to worship. Kapatid, napakahalaga na makita po natin ang katotohanan na ito. Cleansing causes commission. You see, dapat pagkatapos yung mag-cleanse, ang sabi niya, here am I. Sino lang makakapagsabi po naman? Yung mga hindi worshiper, sasabihin niya, Lord, here am I. Send Him. But a true worshiper will say, yes, Lord, here am I. Send me. Here am I. Use me. Hindi yung here am I. Use Him. Ang true worshiper, may kagalakan siyang magpagamit sa Panginoon. May kagalakan siyang magbigay sa Panginoon. May kagalakan siya na mag-soul winning. May kagalakan siya na magbigay. Bigay niya ang kanyang buhay. Bakit? Sasabihin niya, I'm undone. Wala akong kakwenta-kwentang tao, pero binigyan mo ako ng halaga, mga kapatid. Now, do you understand na lahat ng ito, mga kapatid, all of this came out from worship service. Ito lahat ay bunga ng worship. Lahat ng binanggit natin ito ay bunga ng worship.
Now listen, do you understand kung bakit ako nag-worship sa Panginoon? Because of His greatness. Ano ang greatness niya sa buhay ko, mga kapatid? He came down to reach me. Iniwan niya ang trono ng langit para lamang abutin niya ako. Siya ay naging anak ng tao para ako maging anak ng Diyos. Ako na isang makasalanan ay pinagawa niyang banal. Pinasan niya ang aking kasalanan. Naging makasalanan ng Panginoon sapagkat pinasan niya ang aking kasalanan at ako'y nawalang sala. He suffered that I might be free. That's the greatness of God. That's why, sasabihin ko sa Kanya, kung hindi dahilan sa iyo, O Diyos, wala ako. Hindi ko kakilalanan na ako isang tao. I will just like other men, proclaiming my good works. But this time, because of forgiveness and the greatness of God and the mercy of God, I must proclaim the greatness and the goodness of God. Kapatid, I must be willing to be sent. Just like Isaiah. Siguraduhin po natin. Kaya minsan, nakikita niyo po mga kapatid, kaya ayaw tayong, natatakot tayong gamitin ng Panginoon sapagkat may problema tayo sa worship. Kapatid, kapag may problema kayo sa worship, isa lamang ang ibig sabihin niyan. You are not paying attention to your spirit. Whether you admit it or not. Minsan kagagaling lamang natin sa simbahan, pag uwi ng bahay, nagmumurahan na kayo. You have problem with the spirit. Anong naging cause ng problem sa spirit? Kapatid, feeding ng Word of God. Nakita niyo po, the Word of God is a spirit. That is our spiritual food. Nung pinapakain tayo, kapatid, ano ang attitude natin? Katulad ba tayo ng bata? Tapos pag pinapakain mo yung bata, tatakbo-takbo, sunod-sunod naman yung nanay. Anak, sige na. Yung bata, alam nyo, napakarami sa atin dito na parang bata. Gusto nyo habulin pa kayo ng salita ng Diyos para isubusan yung salita ng Diyos. That's why you have problem with worship. You know it. Man shall not live by bread alone. Alam natin. If you have problem with your worship, we have problem with your service. What is your attitude pag pumunta kayo sa church? Katulad lamang ng kaugaliin niyo sa pinanggalingan niyo simbahan. Saan man kayo nanggaling? Lahat po tayo may pinanggalingan. Nanggaling sa Katoliko. Anong attitude natin? Dinala natin dito. Hindi natin naiintindihan ang lahat ng ito. Sana po ngayong umaga na ito naintindihan natin para paglabas natin, pagbalik natin dito, iba na ang attitude natin. I'm hoping that after you hear this message, it will change your heart. It will change your mind. It will change your worship. Remember this. Hindi ko sinasabi, napakaraming Filipino kapatid ang worshiper. Worshiper. Now here it is. Last part of this message. Satan, Lucifer, is a worshiper. He is a worshiper. He did not stop worshiping. He didn't stop to worship. But he changed. He is what? Object to worship. Okay? Nawala na ng worshiper, kapatid. Bumaba siya. Alam mo kung sino pinuntahan niya, kapatid, nung bumaba siya? You remember? Where did he go? In the garden. In the garden of God. Why? Because there is a man and a woman there
who are worshipers of God. And He hates them. Bakit? Anong ginawa niya? Tinempt niya. Sino ang pinuntahan niya? Hindi yung lalaki, yung weaker vessel. She knows about God. But you know what? Satan, kung anong nangyari kay Satanas, ganun din ang ginawa niya kay Eve. Pinalitan niya ng object ng worship. Ang sabi ng Diyos namin, sabi ni Satanas, oh, hindi yan. And from there, nakuha niya si Eve, nakuha niya si Adan, na dating worshiper, ngayon napaltan. Now, do you understand kung bakit Satan is still chasing you? Because he knows that you are a worshiper of God. At gagawin niya sa iyo ang ginawa niya kay Adan. Papaltan lamang. Hindi sasabihin, sige, mag-worship ka lang. But not in spirit and in truth. Satan will change your object of worship. No wonder, kapatid, kapag ka nandito tayo sa simbahan, anong nasa isip natin? Kapag ka medyo maanghang ang preaching, sasabihin natin, ako na naman, siguro may nagsumbong. Ayaw ng dyablo na ikaw ay mag-focus sa salita ng Diyos. Kasi ang alam ng dyablo, pag nag-focus ka sa salita ng Diyos, listen now. Here it is. Tingnan nyo. Sa last part ng temptation ni Satanas kay Jesus Christ, last part, anong gusto mangyari ni Satanas? Go back to where he was. Gusto niyang siya ang object ng worship. Bakit? Ano sabi niya sa Panginoon? Lahat ng mga bagay na yan, ibibigay ko sa iyo. If you will worship me. That's the goal. That's the goal. Akalain mo, sabi ng Panginoon sa kanya, lumayo ka sa akin. Sapagkat ako dapat ang i-worship mo. Ako dapat ang i-worship mo. Worship God! And the devil what? Flee. He fled from the presence of God. Why is that? Because God, Jesus, did not worship him. Brethren, no, listen now. Kung si Satanas gusto niyang i-worship siya ng Panginoon, gaano pa kaya ikaw? I'm saying, kapatid, gusto ng dyablo, ikaw din mag-worship sa kanya. Huwag Diyos. Papaltan niya ang object. Kapatid, kaya nga po, seryosuhin natin. Pay attention to your spirit. Huwag natin paintulutan na tayo gutom, magbabago na ang ating isipan. Pag wala tayong pera, magbabago na tayo ng isipan. Pag nagkaroon tayo ng problema, magbabago na ang object ng worship natin. Listen, you need the Word of God. Pay attention to your spirit. And the need of your spirit is the Word of God. Hindi mo makikilala ang Diyos ng lubusan na malayo sa salita ng Diyos. Always go back to your food right here. Akalain mo yung pagkain mo nandiyan na lamang nandiyan na sa kamay mo, hindi mo lang isinusubo. Kaya nagkakaroon tayo ng problema sa worship. Kapatid, just imagine. Okay, I'm done. Paano mo re-respeto ang kapatiran kung hindi mo nire-respeto ang Diyos? You remember kung saan nakahang ang lahat ng commandments? It hangs in 2 commandments. Is everybody listening? After this, I promise. Tapos na ako. Number 1, love the Lord thy God. Number 2,
What? Love thy neighbor. Paano mo mamahalin ang Diyos na hindi mo nakikita kung yung ang nakikita mo ay hindi mo kayang mahalin? Now, do you wonder now why we have problem in our worship? I hope I'm clear. I'm clear now. Amen? Brethren, pay attention to your spirit. Diyan lahat nagsisimula. If the spirit is right, everything is right. But if the spirit is right, everything is right. But if it is not right, alam nyo na, may problema tayo. Did you get something this morning? Shall we all stand, please? Father, thank you for your words. Now speak to your people, please. Naway mo, unawaan po namin. Alam niyo po ang aking puso, Panginoon, grabe, Panginoon, ang nasa puso ko ngayon, na nais ko po ng inyong mga anak ay makarating, O Diyos, sa tamang worship. Yeah, we know na si Lucifer was a great worshiper, but he changed the object of his worship. Nawa po, Panginoon, maging alerto po kami na minsan hindi na po namin namamalayan, nagpapalit na po kami ng object. Nagsisimula kami na kayo po ang wino-worship namin, pero nagtatapos kami na kami na ang wino-worship ng sarili namin. Oh God, please, nawa ang mensaheng ito nagbigay liwanag at babala sa inyong mga anak. Your heads are bowed, your eyes are closed. Let's come to the throne of God. Let's make our worship right. Muli po, O Diyos, lumalapit kami at nagpapasalamat kami sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang lahat ng aming napakinggan. Nawa po ito ay tumalima
At makita po namin ang aming pagkukulang, makita po namin ang aming sarili, lalong-lalo na po sa larangan ng worship. We fail to worship Thee properly because we fail to see Your worthiness, O God. There's no worship if there's no worship. Thank you, O God, for allowing us to hear this message. Bless those who came and bowed down before Your altar, O God. Continue to speak to Your people. In Jesus' name, amen. All right, thank you. Back to your seats, please. Well, did you get something this morning?